%7.1% GDP growth. Ano nga ba ibig sabihin nito? Hindi ko alam yun eh. Ano yan sa population? Ano ba yun? Gross Domestic Product. Ano nga ba ibig sabihin nito ulit? Para sa mga nakalimot sa kanilang Economics 101, gross, pangkalahatan o kadiri? Gross. Domestic, local, atchay, OFW, product, produkto. Hindi ko na, sir, hindi ko maano yan, intindihan. GDP. Ito ay ang panukat ng pangkalahatang halaga ng lahat ng mga produkto at serbisyo na nakonsumo sa loob ng isang bansa. Ang kabuuang mga na-export minus ang imports. Pag mas mataas ang GDP, mas magandang senyales daw. Kasi mas dumadami daw ang nalilikhang mga trabaho nito. Ito lang ang hanap buhay namin, hindi ko pa alam yung CJ programs na sinabi niyo. 7.1% GDP growth. Sabi ng iba, pag nakakita ako ng mga ganito, senyales daw yan ng isang magandang ekonomiya. At ang Pilipinas daw ang nakapagtala ng 7.1% na paglago sa GDP sa third quarter ng taong ito. Pinakamataas daw sa rehiyon, sabi nila. Habang ang mga kapitbahay natin ay hirap na hirap makausad. Hindi ko alam po yun. Sa ilalim daw ng malinis sa gobyerno, mas namumunga ang ekonomiya kasi marami mga investors ang mas nagtitiwala. Ganun ba yon? Pag walang korap, walang mahirap? Ganun ba? 7.1% GDP growth! Yay! Abay, very good kung ganun. Pero, aanhin mo naman ang 7.1% GDP growth kung iilan lang ang nakikinabang. Inclusive growth daw ang kailangan. Ano naman ang ibig sabihin ng inclusive growth? Inclusive, ibig sabihin damay lahat. Siya, at siya. At siya na rin, maambunan ng kung anumang biyaya ang pinangako ng kaunlaran. Hindi puro mayayaman lang ang nakikinabang. Hindi yung the rich get rich, the poor gets poorer. Hirap dyan sahod, pataas pabilihin, wala na. 7.1% GDP growth. Example, lumalago nga ang mga negosyo. Sinyalis nga dito ang mga parami mga malls at supermarkets. Pero ano naman kung binabayad mo lang sa mga empleyado mo ay barya-barya lang at hanggang 3 buwan lang ang kontrata at wala pa mga benefits gaya ng health insurance, SSS at lahat ng karapatan ng isang empleyado. Ang ano lang namin dito na matulungan lang kami sana na mga problema namin dito. Ulitin natin, sana nga ay magtuloy-tuloy ito at maramdaman ng lahat, hindi lang ng iilan. Sana maramdaman niya, at siya. Diyan lamang pwede magkaroon ng tunay na diwa ang tinatawag nating kaunlaran. Ang panahon ngayon, lalong nahihirapan ng tao. Mahal ang bilihin. Kaya mahirap, lalo naghihirap. Yung mayaman, lalo mayaman. Ito, 150 lang ang duyang ko. Mas mahal ito sa mga insect. Pero mga Pilipino, mura lang. Kasi gusto nila, pareha lang ang buhay ng Pilipino. Lalo naghihirap ang Pilipino ngayon eh. Kasi sa insect, mahal.